If you take the responsibility, you need to be a fucking man. If you want to lead the relationship, you need to be a fucking man. It's okay na wala kang boyfriend. It's okay na wala kang husband. It's okay na wala kang kids. No, it's not. However, dahil sa edad nyo, nako-compromise pa rin yung standard nyo. Why? Sa ating mga lalaki, peace is our priority. You need to enjoy every day of your life. Okay? Huwag kang mag-focus sa mga tao na alam mong pabigat sa'yo. Hey, what's up guys? Suplado Moto here. Okay, anyway mga ropa, may nag-tag sa atin itong video sa ito. Pakipanood muna. I'm 36, single, no kids, never married, and everyone keeps saying that I look young. But it's actually not skincare alone. It's the mindset. No, you don't look young. And it's not skincare. It's a filter. What? Sorry. Hindi naman talaga eh. Filter naman talaga oh. Oh, di ba? Pakialis nga po yung filter, tsaka nyo po sabihin na it's not about skincare. It's all about the mind. Anyway, it's a matter of how you believe. Yun naman ang pinaka-importante mga ropa, kung paano ka naniniwala. Let's say, you're cute, you're guwapo, you're maganda, you're sexy, you're hot. Kailangan paniwalaan mo yun eh. Kasi pag pinaniwalaan mo yun, yun yung kinikilos mo. Pero wag naman tayong parang si FLM, ha? Wag naman yung talagang iba yung tumatakbo na sa utak. Kasi hindi mo na alam yung realidad eh. Nabubuhay ka na sa sarili mong mundo pag ganun, okay? So dapat alam mo pa rin mabuhay sa realidad. It's okay to be confident, but not too overconfident. So here's my advice to young women in their 20s on how to stay youthful. Point number 1, emotional detox. Stress and resentment show up on your face faster than age. So learn how to compartmentalize your feelings and emotions. Learn how to detach, separate work from your personal life, and always have a moment of stillness. Yan mga ropa, syempre, dapat talaga marunong ka kumontrol unang-una ng stress mo, ng emotions mo. Hindi naman mawawala yung stress hanggang nabubuhay ka, may stress tayo sa buhay, okay? Ang kailangan mo lang, dapat meron kang time to, alam mo siya kung kailan mo siya dapat maramdaman or kontrolin mo siya kung kailan mo dapat siya i-romanticize. Pero not most of the fucking time, kailangan mo i-romanticize yung yung feelings mo. Kasi kasi ang feelings lagi naman nagbabago yan eh. So kaya dapat stop being to focus on your feelings, especially kung lalaki ka. Kasi hindi mahalaga talaga sa atin yung mga nararamdaman natin. Ang pinakamahalaga sa atin lagi is kung ano yung kaya nating ibigay sa mundong ito at kung ano yung pwede nating maibigay pa sa mundong ito. Lalong-lalo na sa mga taong malalapit sa atin. Okay? So stress nandiyan yan mga ropa, kaya wag kayong masyadong wag nyong babyhin yung stress nyo. At wag nyong masyadong damdamin, okay? I-romanticize yung mga nararamdaman nyo na hindi namang importante sa buhay na ginagalawan natin. Okay, next. Point number 2, move with joy. I work out, I run, I dance, I sing. Move not just to stay fit, but to feel alive and experience life to its fullest. Because being fit... Yes, I agree with that. So, kailangan mo talaga mga ropa na... Because our body is designed to move. Okay? Habang tumatanda tayo, nalilesen yung muscles natin. Okay? So, pag hindi ka gumagalaw, mas lalong malilesen yan. So, kaya ulitin ko mga ropa, our body is designed to move. So, habang tumatanda tayo, dapat mas kilos tayo ng kilos. Hindi pwede na habang tumatanda ka, mas nalilesen yung kilos mo. No. Dahil dapat habang mas tumatanda tayo, mas lalo tayong kumikilos. Dahil napaka-importante ng muscle sa katawan. Okay? Yaan ang nagbe-burn ng calories na kinakain natin. Tumataas yung basal metabolic rate or resting metabolic rate. Ibig sabihin, nagbe-burn tayo ng calories kahit hindi tayo nag-workout. Though, nagbe-burn naman talaga tayo ng calories, syempre. Dahil sa mga kilos natin, dahil sa mga ginagawa natin. Pero syempre, iba yung mas mataas yung muscles mo compared sa fats mo. Kasi mas easy for you to burn calories. Gets? Isn't only physical, but is also internal. When you feel good inside, it transcends outside. Yes, I agree with that. So, you feel good, you look good, di ba? When you feel good, you look good, and of course, you perform good. Okay? The way how you talk, the way how you carry yourself, di ba? Kaya nga, always starts with a smile. What? Nag-smile mag-isa. What I'm trying to say here is, you need to enjoy every day of your life. Okay? Huwag kang mag-focus sa mga tao na alam mong pabigat sa'yo. You need to let go of those people na
hindi mo naman talaga kailangan sa buhay mo. Well, kailangan mo sila as an inspiration na kailangan mo pahabain yung pasensya mo sa mga ganun tao, pero hindi mo sila kailangan ilagay o ipirmes sa buhay mo. You can love them ng long distance, di ba? Kung ayaw mo silang i-let go. Kasi napakahalaga ng mental peace natin, mga ropa. Sa ating mga lalaki, peace is our priority. Dahil everyday, we go to a battle na walang nakakalam. Di ba? Na tayo lang nakakalam and we want to go home na you just want to rest. Di ba? You just want to rest. Wala kang ibang iniisip. Gusto mo, kakain ka na lang, matutulog ka na lang. I-prepare mo yung gamit mo the following day. Yun lang. Diba? Konting scroll bago matulog or basa-basa bago matulog, diba? Ganun lang. Ganun yung mga simple pero ang laki ng impact sa atin bilang mga lalaki. Yan yung mga priceless. Sa ating mga lalaki, peace is our priority. Point number 3, nourish, not punish. When I was still a flight attendant, I was so strict regarding my diet, but I learned how to love my body, to balance both enjoying food and being disciplined and staying away from food and drinks that do not nourish my body. Eat and sleep to replenish, not restrict. I learned how to love sleep, at least 6 hours per day, because when I was still flying, my body clock was so messed up. Never compromise sleep. Ito, napakasimple lang na ibig niya sabihin dito. Matulog ka lang, kumain ka ng tama, that's it. Pero, nagagawa ba natin yon? Most of us, dahil tayo sa social media or sa cellphone natin, nakakalimutan natin kumain sa tamang oras, nakakalimutan natin kung ano talaga yung healthy na food, kasi kung ano na lang yung available nandyan. Most of the time, dahil we are very fucking busy, so kung ano yung available madalas, yun ang kinakain natin, na hindi natin alam na pagtagal-tagal, pwedeng makasira ng health natin. Yan yung mga hindi naiisip ng karamihang tao ngayon dahil kagaya niyan, meron ng app for food delivery. So mostly available na food dun sa app na yon are fast food, di ba? And we know na yung fast food hindi healthy. So hindi mo alam na yun yung mga matataas sa trans fat, di ba? Yun yung mga food na talagang yung mantika inulit-ulit para mas malasa. Kasi sayang naman, di ba? Dahil nga ang taas ng bilihin ngayon, so they need to talaga, kailangan nilang i-adjust yung standard nila, di ba? Ganun naman talaga mga ropa para sa mga babae na sinasabi nila na mas habang tumatanda, kailangan nilang itaas yung standard nila. No, hindi. Binababa nyo na. Kasi yung mga lalaki na dati na talagang humahabol sa inyo, na binaliwala nyo at gustong-gusto nyo, pero iniisip nyo, lagi may darating na mas the best, ayun, wala nang dumating. So ano mangyayari? Kailangan nyo ibaba. Kailangan nyo ibaba yung standard nyo para at least merong lalaking makaabot ng standard nyo. However, dahil sa edad nyo, nako-compromise pa rin yung standard nyo. Why? Kasi syempre, kung ako nasa 35 to 45 years old, why do I need choose women na nasa 36 pataas or 35 pataas kung kaya ko naman dumiskarte or manligaw na nasa 20s or 25 and up, di ba? Kasi eto ladies, no offense to you guys, alam ko gusto nyo talaga ng career, alam ko gusto nyo talagang umasenso, alam ko gusto nyo talaga na maging strong independent women, pero come to think of it, at the end of the day, you still want a fucking man na magpo-provide at magpo-protekta sa inyo, di ba? So why you still pushing, even if you are already 35 or 36, na pinupush nyo na it's okay na wala kang boyfriend, it's okay na wala kang husband, it's okay na wala kang kids. No, it's not. Because this is the period where and when our body really rejuvenates or regenerates. So yun nga, ulitin ko lang. So ang sinasabi niya lang dito, napakasimple lang mga ropa. Kailangan nyo matulog ng at least 6 to 8 hours kasi yung katawan natin nagre-recover. Lalo na pag nag-workout ka, nag-exercise ka, ginagamit natin. So kailangan talaga ng rest para mag-recover siya at mas maganda yung tubo ng muscles natin. At syempre, hindi mako-compromise yung strength niya pag kumpleto yung tulog mo. Okay? Point number 4, keep the wonder alive. Youth isn't an age, it's curiosity. At this Yan. Always wonder mga ropa. Kumbaga, wag yung alisin yung boy sa sa katawan nyo or sa pag-iisip nyo. Like I said, hindi pwedeng laging men ka, hindi pwedeng laging boy ka. So nandun yung, if you take the responsibility, you need to be a fucking man. If you want to lead the relationship, you need to be a fucking man. Now, if you want to be funny, then you need to be a boy. And never stop to wonder
kung ano yung mga gusto mong matutunan. Di ba? Huwag mo alisin yung pagiging curious mo. Kaya nga, I'm so thankful na maraming nagme-message sa inyo sa akin, araw-araw, though hindi ko man nasasagot, pasensya na kayo. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi tayo ganong active sa TikTok natin. Kasi nga, hindi tayo makapag-post kasi mas gusto nating unahin yung YouTube ngayon. Maraming salamat sa mga nakakaintindi sa akin yan, mga ropa. Thank you so much sa mga nagsisend ng mga katanungan at mga nanghihingi ng advice. Darating tayo dyan. And at this age, I still crave for growth when it comes to learning. And I always discover new knowledge, learn new skill set, always read books, learn from other people, enjoy studying, never stop learning and growing. Okay, so yun mga ropa, napakasimple lang. Fix your fixed beliefs. Napakadami natin fixed beliefs. Marami tayong pinaniniwalaan or marami tayong ayaw nating alisin sa pag-uutak natin na hindi naman talaga na nakakatulong sa atin pero naniniwala pa rin tayo, di ba? Kailangan natin maging open-minded, okay? Kailangan natin i-open yung pag-iisip natin para at least may mga pumasok na bagong karunungan. So imagine mo yung bahay mo close na close, may papasok bang hangin? Wala, di ba? Kumbaga umiikot lang yung hangin sa loob. Pero pag binuksan mo yung bintana, kahit isang bintana, may papasok na hangin, pwede. Pag binuksan mo yung pangalawang bintana, mas malakas yung hangin papasok, pwede. Tapos binuksan mo pa yung pinto, oh, 'di ba? Mas maraming hangin na papasok at hindi lang hangin, pati mandurugas. Joke lang. No, I'm very serious mga ropa, ha? Ginagawa lang natin katatawanan pero seryoso tayo na we need to be open-minded. Kaya mga ropa, dapat huwag niyong alisin talaga yung mag-wonder at yung maging curious ka. Kaya nga good thing, curious kayo sa female nature kasi marami kayong mapupulot dyan. Parang rin yan, parang buhay na ginagalawan natin yan kung i-compare mo or kung gagawin mong analogy. Kasi hindi mo maintindihan talaga ang buhay. Hindi ka rin naman pwedeng go with the flow lang sa buhay, di ba? Kailangan lagi kang may paninindigan, meron kang dapat gawin. So same thing sa relationship mo or sa babaeng gusto mo. Di ba? Mamili ka. Babaeng maganda na nasa 7 to 9 pero bibigyan ka ng sakit ng ulo o yung average na babae na at least tanggap niya na hindi naman siya ganun kagandahan. Kaya aarte lang siya sa tama, di ba? Pero syempre, kung makakita ka ng maganda, tapos sexy, hot, tapos down to earth pa, or very humble pa, syempre, pakakawala mo ba yun? Syempre, hindi. At yun ang mga karamihang pangarap ng mga lalaki na matagpuan nila at gawing girlfriend nila. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much. Tapusin natin dito. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga ropa.